Pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig City para maghanap ng ebidensyang may mga nilutong bidding para sa flood control projects. Ilang dokumento nang nakuha ayon sa source ng GMA Integrated News at nakatutok si John Consulta. Sa bisa ng isang inspection order na inisyu ng Makati RTC, pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Representative Zaldico sa BGC Taguig City. Pakay ng NBI na makakuha ng mga documentary evidence na magpapatunay sa umano'y naganap na bid rigging kaugnay sa mga flood control projects. Sa kanilang pag-akyat sa penthouse floor ng condominium, sinalubong na sila ng 7 abogado ng SunWest at Zaldico. Doon, nilimitahan ng mga abogado sa 8 ang bilang ng mga operatibang maaring pumasok. 6 na ahente ng NBI, isang taga-Philippine Competition Commission at isang sheriff ng korte. Ayon sa aming source, may nakuhang mga dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control. Sa ngayon, sinelyohan na ng NBI at PCC ang mga dokumento na nakuha at nakatakda itong i-photocopy bukas. Ang limitasyon kasi ng inspection order kumpara sa search warrant, di maaaring basta kunin ang makikitang dokumento, pero maaari itong eksaminin, kopyahin o kunan ng litrato. Ayon sa NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga na-recover sa unit ni Zaldico para sa case build-up laban sa dating mambabatas at iba pang taong makikita sa mga inabutang dokumento. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Naghain ng not guilty plea sa kasong malversation of public funds ang 9 na akusado kaugnay ng maanomalya umanong proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro. Not guilty plea rin ang inihain ng Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa para naman sa kasong graft. Nakatutok si Maki Pulido. Sa akusasyong malversation of public funds, not guilty ang inihaing plea ng 9 na mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa sa Sandigan Bayan 6th Division. Ang alegasyon, pineke umano ng mga akusado ang mga disbursement voucher na nagkakahalaga ng higit 200 million pesos. Ito ay para makakolekta umano ang construction company na SunWest Inc. para sa isang substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Beneficial owner ng SunWest Inc. ang tawag kay dating Representative Zaldico na kapwa-akusado sa kaso. Non-bailable ang kinakaharap nilang kasong malversation dahil lagpas sa 8.8 million pesos ang umano'y nalustay na pera ng gobyerno. Pero ayon sa ilang mga abogado ng mga akusado, naghain na sila ng petition for bail dahil mahina ang ebidensya laban sa kanilang mga kliyente. Tututulan naman daw ito ng prosekusyon dahil matibay ang hawak nilang ebidensya. May tatakda lang ang bail hearing sa loob ng 30 araw matapos ang pre-trial na nakaschedule sa December 11. Sa oras na may schedule na ang bail hearing, inaasahang tatapusin ito sa loob ng 1 buwan. Ayon sa korte, binibilisan nila ang proseso dahil inaasahan nilang may iba pang isasampang mga kaso kaugnay ng mga di umano'y anomalya sa flood control projects. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa court schedule depende sa magiging resolusyon sa mosyong pag-isahin sa isang korte ang lahat ng mga kaso. Sa ngayon, 3 division ng Sandigan Bayan ang humahawak sa 2 kaso ng graft at 1 malversation. Kaninang umaga, binasahan na rin ng sakdal ng Sandigan Bayan 5th Division si Juliet Calvo sa kasong graft. Naghain din siya ng not guilty plea. Si Calvo ang dating Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa. Hanggang sa ngayon, tanging mga dating opisyal pa lamang ng DPWH Mimaropa ang naihaharap sa Sandigan Bayan. Hindi pa rin naaaresto ang mga kapwa nila akusadong si Zaldico at mga opisyal ng SunWest Inc. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Inusisa sa kauna-unahang ini-livestream na pagdinig ng ICI ang koneksyon umano ni Representative Benjamin Agaraw Jr. sa mag-asawang Diskaya. Itinanggi ng kongresista ang paghingi umano ng advance kickback sa mga Diskaya. Nakatutok si Joseph Moro.
Lampas isang buwan mula nang sabihin Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. sa Senado na magla-livestream sila sa gitna ng kaliwat ng panawagan para rito, isinapubliko na nito sa pamamagitan ng kanilang social media ang kanilang pagdinig. Unang sumalang si Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao Jr. Isa si Agarao sa mga mambabatas na binanggit na mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na nanghihingi umano ng komisyon o kickback. Pero hindi raw kilala ni Agarao ang mag-asawa at itinanggi ang umano'y pag-advance sa kanya ng 9 million pesos sa pamamagitan ng isang Alvin Mariano. Kinumpirma naman ni Agarao na isang kontraktor si Mariano. Ano ho kaya ang motibo naman ng mga Diskaya? Why are they implicating him? Hindi ko po alam kung ano po ang motibo ng mag-asawang Diskaya. Wala po akong masabi kasi nga po, hindi po ako nakaupo doon sa sinasabi nilang panahon. Natural lang po, sa sarili ko po, ayaw ko pong palampasin ang kalapastangan ng ginawa ni Diskaya sa aking pagkatao. You are denying na nakatanggap kayo na 9 million sa pamilya ng Diskaya. Opo, Your Honor. Hindi kayo humingi ng pera sa kanya. Hindi po ako nahingi, Your Honor. Malaking question din sa ICI kung bakit umaabot ng bilyon ang mga flood control projects sa distrito ni Agarao na ayon sa kongresista ay hindi niya na pinapakialaman dahil proyekto na umano ito ng DPWH. Ibinigay na halimbawa ni Reyes ang umano'y 150 million pesos na mga proyektong isinumite ni Agarao sa DPWH pero umabot sa lampas 1 bilyon pagdating sa General Appropriations Act o GAA. Hindi na po sa congressman yun na po ay sa executive. Hindi kayo nagrereklamo sa gobyerno o sa Congress na ba't tumaas yung request to 1.2 billion tapos hindi nyo alam? Your Honor, nagrereklamo po ako pero hindi po dahil sa nadagdagan kundi kulang po. So kulang pa yung 1.2 billion sa inyo? Ay sa lalaki po ng aming distrito. Bagay na sa tingin ni Singson, ugat ng anomalya sa mga flood control project. Maraming mga ipinalusot na mga project sa distrito na yung district, sitting congressional district, halos sabihin ko nang hindi pinakialaman, tinanggap na lang, at kung ano man yung ginawa ng DPWH, whether district office yan o regional office yan, hindi na pinintindi. Sa pagharap naman ng mga taga-Land Bank of the Philippines kung saan nakalagak ang pera ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, tinanong sila ng proseso ng paglalabas ng pera para sa mga kontraktor mula sa mga district engineer. Ayon kay ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr., nahihirapan raw silang humingi ng mga ebidensya tulad ng mga tseke kaya hiningi ng ICI sa Land Bank ang kopya ng mga ito. Would you also have the record who received the check? Once it's a check, Chair, you don't. we will have, because in the check po, you will see where it was deposited, where it went, the front and the back of the check po. So there's a lot of information in a check. Like maybe a politician. Ngayong buong linggo, tuloy-tuloy ang gagawing pagla-livestream ng ICI sa pagtestigo ng mga kongresista katulad na lamang ni House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Ipinapatawag din ng ICI si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Si Pasig Lone District Representative Roman Romulo na nabanggit rin ng mga Diskaya nagpasabi na sa ICI na voluntaryong tetestigo sa komisyon. Pinaimbestigahan naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI ang listahan ng 80 mga proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Along the Davao and Matina rivers. Dun sa 80, mahigit kumulang kalahati ay mga congressional insertions. Ibig sabihin wala sa NEP pero naipasok sa GAA. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mahigit 200 sa 10,000 flood control projects na ininspeksyon ng AFP at PNP ang nadiskubring pawang mga ghost project. Ayon sa AFP, nakitang hindi talaga nasimulan ng mga proyekto mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Patuloy naman ang pag-inspeksyon nila sa iba pang flood control projects. Sa kabuuan, nasa 30,000 proyekto ang ibinigay sa kanila ng ICI para inspeksyonin.
rest assured na we will be giving the complete report to ICI for them to facilitate and fast-track their investigation. These are the efforts. Ito yung participation ng Armed Forces of the Philippines na binigyan tayo ng tasking kasi sa sobrang dami ng mga projects implemented, hindi kakayanin ng DPWH for even a mere inspection that if these projects are existing enough. Now, if there are particular projects that was inspected, I think all of these were submitted and further evaluation again by the DPWH. Handa umanong magpa-lifestyle check ang buong First Family. Tugon yan ng Malacanang sa isang ulat na ang distrito ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang may pinakamalaking natanggap na allocable funds. Sinugot din ng Malacanang ang sinita ng Commission on Audit na may 14 na milyong pisong hindi pa nakokolektang gastos para sa foreign trips ng ilang ahensya. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng mga alegasyong maging sila ay sangkot sa korupsyon, handa raw kumasa sa lifestyle check sina Presidential Son at House Majority Floor Leader Sandro Marcos at ang buong First Family. Nandiyan na po yan. Wala mong pinagbabawal sa lifestyle check. Kahit sino po. So open po na? Open po, even before. Sagot ito ng palasyo sa lumabas na ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na napunta sa distrito ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang pinakamalaking parte ng tinatawag na allocable funds. Ang allocable funds ay pondong ibinibigay ng DPWH sa mga congressional districts at sa ulat, tinawag itong bagong anyo ng pork barrel. Batay sa PCIJ report, aabot sa humigit kumulang 15.8 billion pesos daw ang natanggap ng distrito ng Majority Leader mula 2023 hanggang 2025, habang ang ibang kongresista nasa 1 hanggang 10 billion pesos lamang ang nakuha. Meron pang ilan na walang nakuha. Mas malaki rin umano ang natanggap ng distrito ng Majority Leader kumpara sa ilang distritong mas malaki ang populasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nabasa na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang lumabas na ulat. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. But as of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigahan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Hinihinga namin ng pahayag si Representative Marcos kaugnay ng ulat ng PCIJ. Sinagot din ni Undersecretary Castro ang issue ng pag-flag ng Commission on Audit sa 14 million pesos na hindi pa raw nakokolektang gastos para sa foreign trips ng iba't ibang ahensya. Paglilinaw ng palasyo, inabonohan muna ng Office of the President ang mga gastusin sa biyahe. Kaya ang mga ahensya pangaraw ang may obligasyon na mag-remit sa kanila. Ayon sa report ng COA, hanggang December 31, 2024, may 14,403,827 pesos and 63 centavos na overdue receivables mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na ginastos muna ng OP para sa airfare at hotel accommodation ng mga opisyal na bumiyahe sa abroad. Ipinunto rin ng COA na malaking bahagi ng mga ito ay may 1 hanggang 2 taon nang di nababayaran. Nang tanungin kung bakit naantala ang bayad ng mga ahensya, sinabi ni Castro na may mga prosesong administratibo at auditing na kailangan sundin. Collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Bukod sa DPWH, may proyekto rin sa LTO, ang SunWest Corporation ni dating Congressman Zaldico. Ang ilan sa mga yan, pinuna ng Commission on Audit dahil sa mga kakulangan kahit bayad na. Nakatutok si Joseph Moro. Hanggang sa Land Transportation Office o LTO may proyekto ang SunWest Corporation na ayon mismo sa ahensya ay hindi nagagamit. Yan ang kanilang Central Command Center o C3 project na nagkakahalaga ng 946 million pesos. May mga dapat na cameras na dapat ilagay all over the Philippines. Wala po yung mga nangyaring yan. At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana.
Tsaka overpayment, may overpayment pa po ito na 26 million. Isa lang yan sa 3 proyekto ng SunWest sa LTO na pinunan ng Commission on Audit sa 2024 Annual Audit Report nito sa Department of Transportation na nakakasakop sa LTO. Halos 2 bilyong piso ang halaga ng mga kontrata sa LTO ng SunWest na pag-aari ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Kasosyo o ka-joint venture ng SunWest ang 3 iba pang kumpanya para sa C3 project contract na pinasok nila at ng LTO noong 2020. Pero ayon sa COA, bigo ang technical venture na tugunan ng technical requirements ng LTO na nakaapekto sa pagtakbo ng proyekto. Hindi raw iprinisinta sa isinagawang audit inspection ang ilang component ng proyekto gaya ng video analytics system, data analytics platform at reporting tool. Sabi ng COA, lugi ang gobyerno sa pagtanggap sa proyektong maraming kakulangan kahit bayad na. Ayon pa sa COA, hindi gaanong nagagamit ang ilang feature nito tulad ng video analytics system. Dagdag ng COA, dahil hindi maayos ang pag-review sa halaga ng kontrata, sobra ang naging presyo nito at ang bayad sa supplier sa halagang 26.99 million pesos. Inirekomenda ng COA sa LTO na singilin ng supplier sa mga pagkukulang nito at humingi ng refund para sa sobrang bayad. Sagot umano ng LTO sa COA, ibinigay ng supplier ang lahat ng requirement at wala umanong overpayment sa proyekto. Pinuna rin ng COA ang hindi epektibong paggamit ng IT Training Hub at Road Safety Interactive Center sa LTO Central Office na nagkakahalaga pa naman ng halos tig-kalahating bilyong piso. Ayon sa LTO, proyekto rin ng SunWest ang mga ito. Isang 3-story building ang IT Training Hub kung saan gagawin ang mga training at seminar sa pamamagitan ng mobile devices. Pero sa ginawang inspeksyon ng COA, natuklasan na ginawang opisina ng Traffic Safety Division ang first floor ng gusali habang ginawa mga dorm rooms ang second at third floor bagaman binakante na sa ngayon maliban sa isang inookupa ng isang empleyado. Pinuna pa ang walang kaayusan sa mga kwarto at hindi ka nais-nais na amoy. Nakatambak lang umano sa record room ng IT Hub ang mga gamit para sa recording training materials tulad ng mga desktop computer, mikropono, audio mixer at headphones. Isang record room ang pansamantalang ginamit bilang bodega ng Traffic Safety Division. Pinayagan din ng LTO na gawing dormitoryo ng ilang empleyado ang training hub ng libre, sagot pa ng LTO ang kuryente at tubig. Wala namang bisita ang Road Safety Interactive Center ng puntahan ng COA. Wala ring guidelines sa paggamit nito at walang plano, programa o accomplishment report mula nang matapos ang 2023. Sumang-ayon ng LTO sa rekomendasyon ng COA na maglatag ng guidelines sa paggamit ng Training Hub at Interactive Center. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.